Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ito mga kabunyog mga kabayan, si Senador Joel Villanueva nagsalita na naman. Talagang pilit pa ring nagdidepensa ng sarili niya tungkol dito sa mga controversial na flood control projects lalo na sa Bulacan. Ang depensa niya na naman ngayon, hindi naman daw insertions yung mga mga controversial na mga ghost projects at saka substandard na project sa sa flood control sa Bulacan. Mga NEP daw yun, hindi daw yun insertions. Ang ibig sabihin kasi ng NEP, ibig sabihin DPWH ang nag-propose, hindi congressman, hindi senador. So parang sinasabi niya, hindi sa amin galing yan. Yung mga projects na yan, sa DPWH yun, NEP, National Expenditure Program. At sinisi niya rin ng mga vloggers, sinisiraan lang daw ang mga nagpakalito daw itong mga vloggers. Ay, Joel Villanueva. Tudo hugas kamay ka na naman, tudo tanggol ka na naman. O mga kabunyog, ang paliwanag ngayon ni Joel Villanueva, yun daw mga controversial na projects, ghost projects, substandard projects, doon daw sa Bulacan, hindi daw yun insertions. Ibig sabihin, hindi daw yun galing sa mga congressman. Hindi yan yung mga pinopose ng congressman o ng mga senador. Parang sinasabi niya, yung mga projects na yan na pinag-uusapan ngayon na controversial, hindi sila ang nag-propose niyan. Yan daw ay mga NEP projects. Ang ibig sabihin ng NEP projects, kasi yung budget, piniprepare yan ng executive. Yung Department of Budget and Management na prepare ng budget. Kaya yung mga flood control projects, nandun na yan sa original na budget, proposed budget. Yun yung tinatawag na NEP, National Expenditure Program. O DPWH ang nag-propose niyan. Pagdaan niyan sa Kamara, sa House at sa Senado, maglalagay doon yung mga congressman ng kanila ring mga proposed projects. Sa bandang huli, sabay ka, magsisingit pa sila ng insertions. So ang nagiging mainit ngayon, ang sinasabi, yung mga insertions ng senador at congressman, yan daw yung mga pumapalpak. Yung pinapalabas ngayon ni Villanueva, kumbaga, ang depensa niya ngayon, hindi. Yung mga controversial na project sa Bulacan, hindi naman insertions. Mga NEP daw. Wala dapat santuhin kung sino man ang involved dito, senador, kongresista, etc. But we also look into the facts dapat, no? Merong katulad nung sa Bulacan na binisita ni Presidente, pati yung ghost projects, nasa NEP nasa National Expenditure Program. So it was not even an insertion. But I'm not saying na walang insertion na nangyari, so dapat lahat tignan po yan. And we should be careful about it dahil maraming mga hakchaw. Unfortunately, alam niyo yan, sa media meron na din, meron mga vloggers, etc. Napakasakit na ginagamit sila ng mga culprits para magturo ng iba, lituhin, para ma-divert yung attention at hindi ma-focus dun sa mga tunay na salarin. So, kung intention, itatawag sila explorable to mga lahat po dapat, no, ang importante dito makita natin ito holistically at hindi ito dapat piecemeal, hindi ito dapat targeted lang sa isang lugar, kundi talagang at the end of the day masolve yung problema. O sige nga, sagutin nyo nga ito. Sagutin din ito ng DPWH kasi sa inyo daw yung mga projects na yan, hindi naman daw sa congressman. Hindi naman daw sa senador. Pero ang challenge natin kay Villanueva, sige nga, ilabas mo rin, Joel Villanueva, yung listahan ng mga projects na inisponsor ng congressman at senador. Total, sinabi mo na rin lang, yan daw mga projects na yan, sa NEP daw yan. O sige, alin yung NEP, alin yung sa congressman, alin yung sa senador. Kaming mamamayan ang maghuhusga niyan. Maganda makita namin yan. Ang problema kasi hindi nyo naman nilalabas eh. Hindi nyo naman nilalabas. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ilabas ninyo, Joel Villanueva, yung listahan. Hindi lang sa Bulacan, buong Pilipinas. Alin yung mga flood control projects na prinopose ng DPWH, alin naman yung sa inyo, Senador, alin yung congressman, sinong senador at sinong congressman, at saan-saan yon. Yun ang challenge namin sa inyo. Kasi
sinasabi mo kami. Sa amin ngayon, ang mga vloggers, sinisiraan lang yung minimislead lang ang publiko. O, para maniwala kami sa iyo na totoo nga ang sinasabi mo, na ang mga may anomalyang projects ngayon, ang mga questionabling projects, ghost projects, substandard, ay mga NEP projects. Eh, paano namin malalaman alin ang NEP, alin yung sa inyo? Alin yung sa senador, alin yung congressman? Bigyan nyo kami ng lista. Oh, ilabas nyo. Yan yung dyan. Alin dyan ang NEP? O, ganun din ang narinig natin dun sa congressman kasi ng Mindoro, Oriental Mindoro, kay Hernan Panaligan. Sabi niya, hindi, NEP yung mga projects na yan, DPWH yan. O, ganun din naman yung sinabi ng sino pa bang mga yan, si Terry Ridon. Sabi ni Terry Ridon, yung mga projects na nakikita namin, hindi naman sa congressman, sa senador NEP. O yan, mabuti na, magkalabasan na ngayon. Ilabas nyo na yung listahan. Kaming mamamayan ang magsasabi. Kasi ang pinapalabas nitong mga congressman at senador, yung mga namumroblemang projects, mga NEP. Ang ibig sabihin niyan, yung pinupose ng executive ng DPWH. O di si Marcos pala. Si PBBM pala ang may pananagutan yan kasi DPWH yan O, kasi parang sinasabi nila, yung sa aming mga proposed projects, hindi naman ang may problema. O sige nga, alamin natin, magkalabasan na, ilabas nyo na lahat. Ilabas nyo na lahat. Yan yung maganda niyan. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kasi kung panay sabi lang kayo na ang nagkaproblema ay yung mga NEP, naguhugas kamay na naman kayo. Tapos yung sa inyong mga projects, hindi naman. Yung mga insert nila, yung mga pinopose daw nila. Malaman ba namin, alin ang mga pinopose nyo? Congressman, senador. Saan na lugar? Magkanong amount? Sinong kontraktor? Sinong proponent na congressman at senador? Yun, ilabas nyo. Okay? Makita namin yan. Saka namin masasabi kung totoo nga ang sinasabi nyo na ang mga may problema ay yung NEP, kayo ay hindi. Okay? Magandang araw mga kabunyog. Mabuhay tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.